Ito nga pala yung bell pepper na kinunang ko. May nakuha ko dito 2 piraso, yung nakaraan na kasama dun sa vlog ko. Yan. May tatlo na pala nakuha dito. Kasi kumuha pala yung misis ko dito ng isa. Nagluto siya ng manok. Ayan o, dito. So, dalawa, yung una nakuha ko dito, tapos kumuha ulit ng isa. 3 na yung na-harvest namin dito. At ito yung mga kasunod niya. Ito yung mga natira, ang daming bunga oh. Ito po yung nasa 1 gallon container na nakasabit. Kaya lang, nasira na yung kanyang lalagyan. And then itong puno niya tumutok na rin, halos hindi niya kayanin, parang mababali dahil sa bigat ng bunga, dahil sa dami. Ayan o, daming bunga nito. So nilagyan ko ng support ito. Ito yung sa antena ng TV pa ito noon. So matagal na ito. And then napakinabangan ko ngayon, ginawa kong support. So hindi siya mabubulok kasi hindi siya kahoy o hindi kinakalawang, hindi rin siya bakal, aluminum. Kaya kahit magtagal siya dyan ay okay lang. Matibay yung pagkakatayo nitong bell pepper. So daming bunga nito. Yan o, grabe, daming bunga. Yan po yung epekto ng swamp fertilizer sa ating halaman. So laki nitong drum na pinaglagyan ko, malaki na yan, nilakihan ko na kasi ito yung dating composting bin ko na ginamit, pero dahil dalawa ito, yung isa na lang yung ginagawa kong pag ako nagko-compost. So dito na muna siya dahil wala naman siyang laman, hindi ginagamit, and then may butas din siya. Ay magandang, ito yung naisip kong paglagyan itong bell pepper. Yan, kahit lumaki siya dyan, kahit lumaking puno yung bell pepper, so kayang kaya niya dahil maraming lupa. Titingnan natin kung gaano katagal yung buhay niya pag nandyan sa malaking container. Dami niyang bunga oh, nakaka-amaze. May katabi siyang sili, panigang. Ito. Yan, mga nakataas kasi pag may dumadaang aso, iniihian. So yung ihi ng aso nakaka-apekto yun sa ating halaman. Hindi maganda yung epekto nun sa ating halaman. Kaya itinaas ko, medyo mataas yan para hindi siya maihian. Dito pa yung isa, bell pepper, meron na din bunga. Yun, na-harvest, tatlo yung na-harvest ko ditong una. Ayan, dami rin kasunod oh. Ayan, ganda oh. So ito yung nasa loob ng garden, yung nasa galon ng pintura. Dami pa niyang kasunod. May mga bulaklak, maraming maliliit na bunga, and then tatalbos. Yan o, nakakatuwa. Epekto po yan ng swamp fertilizer. Siyempre, yung pag-aalaga natin sa kanya, napakahalaga na. So makakapagpabinhi yata tayo o makakapagpabuto yan ng lettuce. Hindi ko na nabawasan ng dahon. Yan, dami pa niyang dahon sa baba. Pwede pang i-cut yan, yung cut and grow. Pwede pa yan. Pwedeng magtira lang tayo ng ilang dahon dito sa taas,
para magpatuloy siya hanggang mag-produce siya ng buto. Yan, yung mga leafy vegetables po na yan, cut and grow lang yung ginagawa ko dyan. Nakakuha na kami dito gaya nito, pechay, napakalalapad ng dahon na nakuha namin dito. So tuloy-tuloy lang siya at hindi nakakasawa kasi pakonti-konti lang, pang lahok lang sa mga lutuin. Nakakatipid tayo, hindi na tayo bibili sa palengke. Dito na napabayaan ko ng ilang araw itong garden, hindi ko agad na harvest itong mga okra kasi dapat hina-harvest to pagka malaki na siya, no? Ilang araw kasi akong na busy sa ibang gawain. Ayun, no? Oh, ayun, meron pa rin dito. So ito, pwede pa to, medyo madilim lang. Putulin natin. Ayun, lumagutok pa, malutong pa siya. Ibig sabihin ganun dapat yung i-harvest natin. Pag ganito nakalaki, dapat i-harvest na natin. Okay na yan. Etong isa talaga nakalaki. Ayan, laki. Yan, napabayaan ko kasi. So kung itatabi natin to dito, ang layo ng diferensya, oh. Laki. And then yung size niya, oh. So magulang na siya, nakagulang. Pababayaan ko na yun dyan at binhi na yan, pananim. Magkakaroon tayo ng binhi o buto ng itong okra. Ang maganda lang pag meron tayong, pag sarili natin yung buto, maganda yung tubo nila kasi alam natin yung kalidad ng ating binhi. Hindi sila na-stuck ng matagal. Nagkakaproblema kasi yung mga buto pagka na-stuck sila ng matagal, and then sumisingaw kaya yung sa kanilang balot, o kaya naarawan sila, na-expose sila sa sunlight. Doon nagkakaproblema yung mga pananim. And then dito sa Baguio beans naman, nakaharvest na din ako dito. Nakakuha na rin ako dito nung una. Ito yung mga kasunod. So medyo hindi natin napuntahan ng parang 2 araw ko itong hindi napuntahan. Ito nga yung basil dito, oh, nangyari. Yan, kawawa. Na-busy tayo sa ibang gawain, sa ibang responsibilidad. So ganun talaga ang buhay. Ayan, dami ng bunga, malalaki na rin. Ito parang over na, oh. Parang sobrahan na to sa gulang, pero pwede pa. Ayan, Baguio beans. So nakakatuwa naman, first time ko magtanim ng Baguio beans, at yan yung result. Kuhanin na natin yung magulang na. Diba? Hindi na tayo bibili ng Baguio beans. Pag gusto nating ma-experience yung lasa ng Baguio beans, meron na tayong makukunan. May sarili tayong tanim sa ating bakuran. Yun ang kagandahan na meron tayong garden, meron tayong i-harvest.
Yun. Ayan. Parang may damage yung isa. May tama. Diba? May panlahok na tayo sa pansit. Salamat po sa panonood. At kung bago ka lang, hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel, hit the like button and ring the bell for notification. See you in my next video.